For today's video, samahan niyo ako sa unang araw ng OJT ko. Medyo kinakabahan ako kasi gano'n naman talaga pag first time kakabahan ka sa una. Pero hindi naman ako masyadong kinakabahan kasi kasama ko naman yung kaklase ko. Pero bago kami pumunta doon, aantayin ko muna siya sa kanto kasi gusto niya magkasabay kami papasok. So ayun, ang napili pala naming department is housekeeping kaysa sa ibang department kasi gusto namin mag-housekeeping, gusto namin ma-experience kung ano nga bang ginagawa doon. Nakabihis na nga pala ako guys, ayun yung uniform namin sa OJT namin sa housekeeping, naka polo shirt na white at saka naka slack. May nameplate pa yun pero mamaya namin makukuha. Papunta na nga pala ako ng kanto, hinihintay ko yung kasama ko, si Ivy. Sabay kami niyan papasok. Dumating na nga pala tong kasama ko. Tinanong niya ako kung dala ko yung attendance sheet ko. Siyempre kailangan yan, dala ko yung attendance sheet ko. Hindi ka makakapasok kapag hindi mo dala yan kasi kailangan yan sa OJT mo. Diyan yung mapagbabasihan kung ilan na yung pinasok mo. At ayun na nga, naabutan kami ng traffic dito sa Alabang. Sobrang traffic. Kinakabahan kami niyan kasi late na kami. Kasi syempre kapag first time mo, kailangan on time ka lagi, hindi ka malilate, kakabahan ka talaga. Nakababa na nga kami ng jeep, papunta na kami sa pag-OJT-an namin, malapit na dito sa may Alabang. At ayun, hindi naman kami masyadong na-late kasi pagpunta namin doon, di pa kami agad mag-i-start kasi ipapwesta pa kami kung saan kami ilalagay sa ang floor. Malapit na nga pala kami sa pag-OJT-an namin, konting nakaraan na lang. Nilakad lang namin yan guys kasi sobrang lapit lang naman. Kung mamamasahe pa kami, gagastos pa kami. Ayaw namin gumastos, nagtitipid kami. Araw-araw ba naman pasok namin eh. Nandito na nga pala kami sa loob ng hotel, inaantay na lang namin yung HR kasi sabi sa amin ng HR, upo muna kami dyan kasi ipapwesta pa kami kung saan kami floor i-assign. At ayan, na-assign na pala kami sa floor namin. Yung kasama ko si Ivan, hindi ko alam kung saan siya na-assign, kung saan floor. Meron kaming kasamang trainer para turuan kami kung paano gagawin namin dito. Tulad niyan, kung paano mag-separate ng clothes at iba pang gamit ng housekeeping. Habang inaantay ko yung trainer ko, naglibot-libot muna ako sa hotel kasi wala pa naman masyadong gagawin kung saan floor ako na-assign. Iniwan muna niya ako dito kasi meron muna siyang pupuntahan at may kukunin daw siya. At nakapag-start na nga pala ako guys. Akala ko tama tong ginagawa ko kasi yung trainer ko naglinis muna dun sa banyo, tapos hinayaan muna ako dito, tapos pinagsabihan ako hindi pala to ganito, hindi pala tama yung ginagawa ko kasi kala ko tama yung ginagawa ko. Kaya pinaulit sa akin yan, inayos ko na lang muna. At ito na nga, tinuruan na nga ako ni kuya, yung trainer ko, na kung paano ang standard ng pag-aayos ng kama at ng clothes. Eto na naman ako, masyado nagmamarunong, akala ko tama na naman yung ginagawa ko. Pinaulit sa akin ni kuya yan kasi mali na naman daw yung ginagawa ko. Masyado na naman ako nagmamarunong yan. Hindi naman siya ganun kahirap, madali lang naman siya kung sasauluhin mo lang talaga. Wala pa nga yatang isang oras bago ko siya nakabisado. Sa una lang talaga mahihirapan ka, pero pag tumagal-tagal nasanay ka na, makakabisado mo naman to. Wala namang trabahong madali eh. Siyempre, lalo na kapag nagtatrabaho ka sa hospitality industry, nakakapagod din. Tulad nito. Natapos na nga pala kami guys, ito ang kinalabasan. Sheesh! Marunong na akong mag bed making tsaka ng pillow cloth. At ayun, break time ko na nga pala. Kasama ko na pala yung mga kasama ko sa department. Kakain na daw sila. Sakto, nakasabay ko sila. Housekeeping din sila. Meron nga pala ditong nag-birthday, dito nila sinelebrate. Koreana yan, dito rin daw sila nag-OJT. Medyo nakakaintindi sila ng Tagalog, tinuturuan namin yung Tagalog lang.
Kaso basic Tagalog lang yung alam nila, the rest marunong din naman sila mag-English. Hindi ko na sila pinakailaman, basta busy ako sa kinakain ko. Natapos na kaming kumain, naglibot-libot kami dito sa loob. Meron convenience store dito. Tumitingin kami ng sapatos, ng mga chichirya. Meron din ditong bag, tingnan mo may Louis Vuitton pa oh. Meron din mga candy. Bumalik na nga pala ako sa floor ko kung saan ako naka-assign kasi tapos na yung break time ko. At nakita ko tong pool na to sa taas ng napakaganda. Sheesh! Kaya napatambay muna ako dito ng matagal kasi nakaka-relax yung paligid. Tingnan mo naman. Nakita ko na to si kuya yung trainer ko. May tuturo pa daw siya sa akin pero wait lang daw muna ako. Kasi may ginagawa pa siya. At eto na nga nag-vacuum na nga kami dito ni kuya sa loob ng room kung saan kami naka-assign kasi may magche-check-in daw dyan. At sabi daw ni kuya, artista daw yung nagche-check-in dyan. Pero hindi namin alam kung sinong artista yung magche-check-in daw dyan. Kaya todo linis naman ako kasi baka bigyan din ako ng tip. Pero sabi nila kapag daw maganda yung performance mo, malinis yung room na nilinis mo, bibigyan ka daw ng tip. Pero depende daw yon sa mga guests kung sino yung mga mayayaman daw at ayun daw yung namimigay ng tip. Kaya ako, todo linis ako niyan kasi umasa ako baka mamaya bigyan nga ako ng tip, no? Lalo na artista yung magche-check-in yan. At ayan, nilinis ko na yung buong kwarto. Sana matuwa yung magche-check-in daw na artista dyan. At sana bigyan din kami ng tip, no? Kasi pinaghirapan namin linisin yung kwarto niya eh. Lumipat na kami sa kabilang kwarto at naglinis-linis na ako. Nagmap-map ako niyan. Inunahan ko na si kuya maglinis para hindi naman siya mahirapan kasi ako yung trainee. Dapat siya yung masusunod sa akin. Habang naglilinis kami, may nakita kaming mga barya na iniwan ng guest. Syempre tip yan. Kaya pinaghatian namin ni kuya. Napakabait nito ni kuya kasi pag nagkakaroon kami ng tip, lagi niya akong hinahatian. Sobrang solid nito ni kuya. Hindi ko nga pala nasabi sa inyo guys, kapag nasa housekeeping ka, kada pasok mo, 13 na room kailangan mong linisin yan. Ganyan sa housekeeping, per day 13 room kailangan mong linisin. Ito na pala yung last na room na ayusin namin. Itong last room na ayusin namin, namangha ako, sobrang ganda. Di ko alam, naganda na ako sa ambience niya. Tapos yung tabi ng TV niyan, CR yan. Nagandaan lang ako. Tapos eto na, out na ako niyan. Pauwi na ako kasi pinauwi na ako ni kuya. Kasi out ko na daw. At nakuha ko na pala yung nameplate ko. Ito na siya. Sheesh! May pangalan na yan. At nakasakay na nga pala kami ng kasama ko na si Ivin sa jeep. Medyo nakakapagod. Pero kaya naman. Wala naman daw kasi masyadong guest sa unang araw namin kaya hindi naman kami nakaramdam ng pagod. So ayun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Bye bye!